Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Henry Swan at shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2036 hanggang 2040. Ang mga salita ni Chen Yanran ay direktang naglantad sa kanyang ambisyon. Mula sa kanyang tono, nakakaramdam ng pag-aatubili ang Aaron. Mukhang hindi makontento si Chen Yanran kung mananatili lamang siya sa isang maliit na lugar tulad ng lungsod ng Longyan. Nangangahulugan din ito na maaaring gusto talaga ni Chen Yanran na kunin ang posisyon ng City Master, at ito pa lang ang kanyang unang hakbang. Kung ikukumpara kay Ivory, sila ay lubos na sukdulan. Si Ivory ay walang pagtatalo sa karakter. Wala siyang pakialam sa katayuan at karapatan sa pamilya Su. Kung hindi siya mapipilitang walang mapupuntahan, hindi kailanman tatalikuran ni Ivory ang pamilya Su. Pag-uwi, binigyan ni Chen Yanran si Hansanya ng isang aklat na may nakasulat na, bundok at ilog, sa pabalat. Ano ito? Han 3,000 ay hindi maintindihan ng magtanong ng paraan. Dahil wala kang maalala, ang aklat na ito ay makapagbibigay sa iyo ng mas mahusay na pag-unawa sa mundo ng Xuanyuan. Pagkatapos iwan ang mga libro, umalis si Chen Yanran. Sa harap ng Aaron, wala siyang sentimental na nostalgia. Bumalik si Han Sanchen sa kanyang silid at nagsimulang magbasa ng mga libro. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay ang maunawaan ang mundo ng Xuanyuan. Sa ngayon, hindi niya palalampasan ang pagkakataon. Miss, bakit ang dami mong gustong gawin sa kanya? Tinanong ng katulong na babae si Chen Yanran, dahil gusto ni Chen Yanran na patayin si Aaron, mamamatay siya maaga o huli, kaya bakit kailangan mong malaman ang mundo ng Xuanyuan? Ibigay mo na lang sa kanya ang huling awa, sabi ni Chen Yanran light. Ang aliping babae ay lumaki kasama si Chen Yanran. Alam na alam niyang lahat ng ginagawa ng dalaga ay may plano. Imposibleng maawa si Aaron na ipinaintindi niya sa kanya ang mundo ng Xuanyuan. Pero dahil ayaw sabihin ni Chen Yanran, hindi na naglakas loob na magtanong ang katulong. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga Panginoon at tagapaglingkod. Hindi siya kwalipikadong makialam sa gustong gawin ni Chen Yanran. Si Aaron ay nasa kanyang silid, ganap na nahuhulog sa aklat ng mga bundok at ilog, na parang isang napakamahiwagang kwento ng engkanto, na nagre-record ng lahat ng uri ng mga himala ng mundo ng Xuanyuan. Ang mundo ng Xuanyuan ay may ilang uri ng sistema ng paglilinang, na hindi ipinaliwanag ng detalyado sa mga bundok at ilog. Marahil ay hindi alam ng may akda ang sikreto, ngunit napakasimpleng isulat na ang kaharian ay mula 1 hanggang 9 na ilaw, at ang 9 na ilaw ang pinakamaganda. Kung tungkol sa kahulugan ng mga ilaw, hindi ito binanggit sa aklat. Sa ibabaw ng 9 na ilaw, mayroong isang top-level master, na tinatawag na Jishi. Walang hihigit sa 10 Jishi sa buong mundo ng Xuanyuan. Sa aklat, inilarawan na si Jishi ay may kakayahang sumakay sa libu-libong tropa. Bilang karagdagan, may isa pang uri ng tao sa mundo ng Xuanyuan na may pinakamataas na katayuan at ang talento na pinag-agawan ng lahat ng bansa. Iyon ang Animal Master, na siyang kakayahang paamuin ang iba't ibang hayop na binanggit ni Chen Yanran. Ang mga taong may ganitong kakayahan ay karaniwang may pambihirang katayuan, at kahit na may parehong posisyon bilang master. Kapag nagkaroon ng bagong paghahati ng hayop, lahat ng mga bansa ay kukuha ng malalaking mapagkukunan upang makipagkompetensya. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Aaron na tumingin sa maliit na puting ahas sa kanyang braso. Hindi niya alam kung Animal Master ba siya o hindi at kung karapat-dapat ba itong ipaglaban.
Kung patuloy mong titingnan, ang mga bundok at ilog ay nagtatala rin ng sitwasyon ng Xuanyuan, ang tatlong kaharian sa mundo. Ang Longyan City, kung saan matatagpuan ang Aeron, ay nasa ilalim ng Imperial Court. Bilang karagdagan sa Imperial Court, mayroong Xia State at Shanghai. Tungkol sa paglalarawan ng estado ng Xia, binanggit lamang ng aklat ang salitang magic, ngunit hindi ito nagsusulat tungkol sa kung gaano ito mahika, na ginagawang may malak. Malaking pag-usisa ang Aeron. Ang sitwasyon ng Shanghai ay mararamdaman mula sa teksto, na nagtala na ang mga barbaro ng Shanghai ay laganap, kumakain ng hilaw na karne at umiinom ng dugo. Tingnan ang kabuuan ng bundok at ilog na ito, hindi masyadong nagtagal ang Aeron, ngunit para sa Xuanyuan ang pag-unawa sa mundo ay isang tiyak na lalim. Sa pagkakataong ito, itinulak ng alilang babae ang pinto at pumasok. Wala pa ring nararamdaman ang mukha niya. Sinabi niya sa Aeron, mas mabuting huwag kang lumabas sa mga araw na ito. Bakit? Aeron ay hindi maintindihan ng magtanong ng isang paraan, bago Chen Yanran lamang sinabi na wala siyang gagawin ay maaaring lumabas upang tingnan, ito lamang isang araw, nais na ilagay siya sa ilalim ng house arrest muli. Para ito sa iyong ikabubuti. Maraming tao ang pinadala ni Huang Xiaoyong sa malapit. Kapag umalis ka sa tirahan ni Chen, hindi ka na niya pababayaan. Paliwanag ng maid. Han 3,000 biglang natanto, sinabi, tama lang, sa mga araw na ito ay wala akong gagawin, manatili lamang sa bahay. Ang mga mata ng alilang babae ay may bakas ng pang-aalipusta, ang ilan ay tumitingin kay Han Sanchen, hindi man lamang ang pagganap ng isang lalaki. Ramdam ni Aeron ang paghamak ng alilang babae, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay anak ng Panginoon ng lungsod. Hindi na kailangang makipagtalo sa kanya sa oras na ito. Ang Aeron ay kailangang panatilihing mababa ang profile ng walang anumang background. Kung ganito ang ugali mo, baka tuluyan kang makoma. Matapos iwanan ang pangungusap na ito, tumalikod ang dalaga at lumabas ng silid. Tumayo si Aeron, nagunat ng isang kahabaan, sinabi sa kanyang sarili, natatakot akong lumabas at hindi sinasadyang mapatay si Huang Xiaoyong. Ano ang alam mo tungkol sa isang katulong na babae? Bagamat hindi alam ni Han Sanchen ang kanyang sariling estado ngayon, hindi dapat masyadong maraming eksperto sa gayong maliit na lungsod. Siguro ang kanyang kasalukuyang lakas ay maaaring durugan ang lahat sa Longyan City, ngunit ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay hindi kailangang masyadong mataas ang profile. Kahit na hindi siya lumabas, hindi maiinip ang Aeron, dahil napakalaki ng mansyon ni Chen kaya may sapat na espasyo para makapaglibang siya. Mayroong hindi mabilang na koy sa isang lawa sa likod bahay. Ang Aeron ay gumawa ng sarili niyang fishing rod at hook para mawalan ng oras sa pamamagitan ng pangingisda. Noong una, hindi naiintindihan ng mga katulong ang ginagawa ng Aeron, ngunit nang makita nila ang mga isda ni Aeron, hindi nila maiwasang iunat ang kanilang mga leeg upang maghintay at makita. Tila hindi pa sila nakakita ng pangingisda. Matapos siyang mawalan ng interes sa pangingisda, nagsimulang mag-imbento ng mga bagong bagay si Han Sanchen. Sa ganitong paraan, mabilis na lumipas ang isang linggo, at nalalapit na ang komperensya ng pangangaso sa lungsod ng Longyan. Noong araw na iyon, kakabangon lang ni Aeron at handang pumunta sa backyard pond para magsaya muli. Ang katulong na babae ni Chen Yanran ay tumakbo sa Aeron sa gulat, bumagsak ba ang langit? Pabirong tanong ni Aeron. Mukhang namutla ang katulong na babae at tinanong si Aeron, asawa ka ni Miss. May problema si Miss. Kailangan mo siyang iligtas. Sinabi ni Han Sanchen nang hindi nag-iisip, siya at ako ay nominal na mag-asawa, at walang aktwal na relasyon, at hindi niya dapat gusto na makialam ako sa kanyang mga gawain. Hindi ka pa rin nakikialam, isang lalaki, Miss. Malaki ang problema mo ngayon. Gusto mo bang tumabi? Sabik na sabi ng katulong na babae. Wala pa ring pakialam ang ekspresyon ni Aeron. Hindi niya talaga tinatrato si Chen Yanran bilang kanyang asawa, kaya ang problema ni Chen Yanran ay hindi isang bagay na dapat niyang alalahanin, hindi ako lalaki, marahil ay hindi mo pa nararanasan, ngunit hindi mo kailangan na maunawaan, kung walang ibang bagay, pumunta ka para tulungan ang mismo na mag-isip ng iba pang paraan, huwag mo. Akong ipagpaliban sa pangingisda Aeron sinabi iyon at umalis. Servant girl isang sidestep block sa harap ng Aeron, sabihin, gusto mong pumunta, dapat pumunta. Ang dalawang salitang ito ay lalong nagpapait sa ekspresyon ni Chen Yanran.
Tinitigan niya ang kanyang alilang babae na may galit. Kung hindi dahil sa kanyang problema, paano lilito ang Aaron? Paano naman siya tatawanan ng dalawang matandang ito? It's the younger generation's own business. Huwag mong pakialaman ang dalawang matanda, sabi ni Chen Yanran. Nakikita ang kapangyarihan ng apat na Lamp Master, hindi ka ba aalis? Sinabi ng isa sa mga pinuno ng pamilya sa Aaron na ayaw niyang tingnan ang ganitong uri ng basura. Aaron sa oras na ito ngunit shook kanyang ulo, bibig na ibinigay tot-tot tunog. Anak, anong ginagawa mo? Iniisip ng apat na Lamp Master na ang pagganap ng Aaron ay nakatutok sa kanyang sarili, kahit na siya ay galit. Sayang nga lang at may batong kasing lakas ng bakal sa bakuran ng pamilya ko Chen. Minsang hinati ng isang eksperto gamit ang mga kamay. Sa aking palagay, iyon ang tunay na eksperto. Nabasag mo lang ang mesang kahoy. Parang hindi, napakalakas. Sabi ni Aaron. Ang apat na Lamp Master ay tumingin kay Aaron na may panlilibak at sinabing, hindi maaring magkaroon ng ganoong tao sa lungsod ng Longyan. Kung gusto mong sabihin ang mga salitang ito para takutin ako, sobra na ang pagtingin mo sa akin. Para takutin ka, umiling si Aaron at sinabing, totoo ang sinabi ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo ang asawa ko. Nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Hindi lang binago ng mga salitang ito ang mukha ng apat na lampara, kundi pati na rin ang dalawang pinuno ng pamilya. Kung talagang may napakalakas na tungkulin ang pamilyang Chen, apat na Lamp Master lang ang dala nila, at hinahanap nila ang kamatayan. Hindi nakapagtataka na si Chen Yanran ay napakakalma. May inimbita ba talaga siyang mas makapangyarihan kaysa sa apat na ilaw? Chen Yanran pagdududa sa puso, hindi maintindihan kung bakit sinabi ni Aaron, ngunit sa pagkakataong ito, maaari lamang siyang makipagtulungan sa Aaron. Totoo, sabi ni Chen Yanran. Kung hindi ka naniniwala sa akin, malalaman mo kung sasama ka sa akin. Iminungkahi ng Aaron. Tiningnan ng apat na Lamp Master ang dalawang pinuno ng pamilya. Bagamat pinagdudahan nila ito, mas mabuti kung mapatunayan nila ito. Kung may mga ganitong master sa pamilya Chen, kailangan nilang maghanap ng ibang paraan para sugpuin si Chen Yanran. Pumunta ka at tingnan mo. Matapos tumanggo ang apat na master ng lampara, sinabi niya kay Aaron, lead the way. Sumunod ka sa akin, please. 3,000 ngiting paraan, bago umalis, ay commended din kay Chen Yanran. Ngunit halatang hindi naiintindihan ni Chen Yanran ang kahulugan ng Aaron, hindi rin niya alam kung anong gamot talaga ang ibinebenta niya sa Lang. Pagkaalis nila, medyo hindi komportable ang dalawang ulo ng pamilya. Kung totoo ang mga bagay, ang mga naunang plano nila ay tuluyang matatalo. Kung gusto nilang sirain ang pamilya Chen, kailangan nilang magkaroon ng pangmatagalang pananaw. Dinala ni Aaron ang apat na Lamp Master sa likod bahay kung saan walang tao. Nang huminto siya, ang apat na Lamp Master ay nagtanong, hindi ko alam kung nasaan ang iyong tinatawag na matibay na bato. For Lamp Master, isang bagay ang iniisip ko. Sabi ni Aaron. Anong problema? Apat na master ng lampara ay hindi maintindihan ng magtanong ng paraan. Maaari kang manatili sa ilang mga galaw sa aking kamay. Tumawa si Aaron. Apat na lampara master tila narinig ng isang biro, ito basura, maglakas loob na sabihin tulad mapagmataas na mga salita, talagang hindi natatakot na tumawa o ngipin ng ibang tao. Boy, hindi ka talaga marunong sumulat ng mga patay na salita. Sa tingin mo ba ito ang pamilya ni Chen at hindi kita dare na patayin? For Lamp Master sabi. Malungkot ang mukha ni Aaron, at nabaril siya sa isang iglap. Napakarangalan mo. Ito ang unang taong napatay ko pagkatapos kong dumating sa mundo ng Xuanyuan. Dumating sa kamao ang tunog. Sa mahinang tunog, hinaypa ni Han Sanyi ang dibdib ng apat na Lamp Master. Agad na dilat ng apat na Lamp Master ang kanyang mga mata, kitang-kita niya ang kanyang puso sa sandali ng pagkapira-piraso, blood gas sa katawan. Ngunit para sa isang sandali, ang apat na lampara master 7 butas dumudugo, sa harap ng Aaron kahit na walang pagkakataon upang labanan. Ikaw, umiling si Han Sanchen at sinabing, ang iyong lakas ay mas mahusay kaysa sa antas ng salita ng Apocalypse, ngunit salamat sa iyo, mayroon akong kaunting pag-unawa sa antas ng mundo ng Xuanyuan. Ang Panginoon ng apat na ilaw ay namatay sa kapayapaan. Hindi niya pinangarap na ang basura sa kanyang harapan ay may napakalakas na lakas. Parang nunal na langgam ang apat na ilaw sa harapan niya.
Ibinaonihan ang katawan sa pond, ipinalakpak ang kanyang mga kamay, at naglakad patungo sa front hall na parang walang nangyari. Tingnan Aaron ng isang tao na bumalik, 4 na lampmaster ngunit hindi makita ang isang bakas, ang 2 pamilya na matagal na agad na tumayo. Mga tao, bakit kayo lang bumalik? 4 lampmaster, saan mo siya dinala? Huwag kang mag-alala, 2 pinuno ng pamilya. Siya ay isang master ng 4 na ilaw. Ano ang maaari kong gawin sa kanya? Lamang nang makita niya ang bato, nagmamadali siyang umalis at sinabi na mayroon siyang mahalagang gagawin at hindi maaaring manatili, sa mahabang panahon, saka namutla siya nung umalis siya. Ipinaliwanag sa kanila ni Aaron. Nagbago rin ang mukha ng 2 padre de pamilya nang marinig nila ito. Ito ay mahalaga, palusot lang. Ang master ng 4 na ilaw na ito, gayunpaman, gumastos sila ng maraming pera upang mahanap siya. Aalis siya bigla. Natatakot ako na isa lang ang dahilan. Natatakot siya sa bato, kaya kailangan niyang umalis. Matapos kumagat ang kanyang mga ngipin, sinabi ng isa sa mga pinuno ng pamilya kay Chen Yanran, Miss Chen, hindi ko inaasahan na may mga ganitong Panginoon sa pamilya Chen. Talagang hindi inaasahan. Hindi nagbago ang mukha ni Chen Yanran, at sinabing, hindi mo rin ba inimbitahan ang 4 na Lamp Realm expert? Hindi mo ba pinapayagan ang pamilya kong Chen na mag-deploy ng palihim? Miss Chen, may importante pa tayong gagawin, alis muna tayo. Sa pagtingin sa 2 tao ay hindi makapaghintay na umalis, si Aaron ay ngumiti at hiniling na manatili sila, hindi ka na ba maupo? Ipaghahain kita ng tsaa. Good tea. Bago pa sila matapos magsalita ay umalis na sila sa front hall. Pagkaalis nila, may hangin sa paanan nila, kaya muntik na silang tumakbo. Napatawa si Aaron. Sa oras na ito, dumating si Chen Yanran sa Aaron. Alam na alam niya na walang batong nahati ng isang dalubhasa sa looban ni Chen, at ang dalubhasa sa 4 na kaharian ng lampara ay hindi maaaring umalis sa kadahilanang ito, paano mo nagawa iyon? Tanong ni Chen Yanran kay Aaron, pupunta ako, para bigyan siya ng pera. Naniniwala ka ba? Sabi ni Aaron, may pera ka ba? Tanong ni Chen Yanran, parang ang hirap talagang ipaliwanag ang bagay na ito, pero kung hindi ko sasabihin, hindi mo mapipigilan, sabi ni Aaron, basta siya, ay handa, gumawa ng isang kumpletong kwento ay ganap na walang problema, ngunit Aaron mukha Chen Yanran, walang pasensya, kagandahan ay isang kagandahan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi hahayaan. Aaron, puso, ito ang aking pamilya Chen. Dapat mong sabihin sa akin kung ano ang iyong ginawa. Sabi ni Chen Yanran, o Aaron kalmadong tumanggo at sinabing, pinatay ko siya. Pagtingin sa Aaron na naiwan, galit ang mga mata ni Chen Yanran, hindi man lang niya pinangarap na ilagay siya sa mata, Miss, nakapatay ba talaga siya, ang Panginoon ng 4 na lampara. Naglakad sa gilid ang katulong na babae, ang mukha ay hindi makapaniwalang nagsasabing, siya. Chen Yanran disdained na ngumiti, sinabi, ang basurang ito, paano mo papatayin ang 4 na lampara Realm Master? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!